Magandang umaga guys. Meron naman tayong ayusing automatic washing machine. Fuji Denso yung tatak, 7.5 kg. So guys, yung issue nito is no power. Tapos, pinalitan namin to kagabi guys ng board. Ang board nito na sinalpa ko is gumagana. Tinesting ko to bago ko siya nilagay dito. Okay to. So ayaw pa rin siyang gumana. So ito yung luma niya guys. Yan. Nagpalit na kami. So ito, pakita ko sa inyo sa ilalim. Yan. Nagpalit na kami dito. Ayaw pa rin gumana. Ayaw pa rin mag-power on guys. So i-check natin yung supply nito kung mayroong pumapasok dito na voltahe galing doon sa saksakan. So bago nyo guys panoorin yung video na to, huwag nyo kalimutan muna mag-share, mag-subscribe, and likes na rin guys para updated kayo lagi sa video namin na gagawin. So, ang gagawin natin ngayon, bubuksan natin to uli, then ito troubleshoot natin to guys. Kung ano talaga ang pinakasira nito. So ito guys, nabuksan na to. Yan, ito troubleshoot na lang natin kasi ang akala namin gagana na siya kasi nga no power. So hindi na ako nag-troubleshoot. Diretso na ako palit ng board kasi okay naman yung board, so ayaw pa rin niyang gumana. So ang gagawin natin guys is bubuksan natin to uli. So ito guys, short ano lang to, short video para makita nyo na baka sakaling ganito rin yun ang problema ng washing machine nyo, pwede nyo itong DIY. So bubuksan natin dito guys. Papakita ko lang to sa inyo kasi bawat ano kasi guys, bawat washing iba-iba din kasi yung problema. So pag ibig sabihin na no power, hindi naman din ibig sabihin na sa board agad yung problema. So i-check muna natin to, mag-voltage reading tayo kung ano ba talaga yung sira nito. So ito guys, meron na rin akong na-upload dyan na video na Fuji Denso din. So no power din yun. Yun naman, board talaga sira noon. Then nag-troubleshoot din tayo. Na-trace din natin yung sira. So ito, iba naman tong kaso niya guys. Na-try natin to troubleshoot, baka sakaling makita natin, baka nasa labas yung sira nito, baka sa wiring. So titingnan naman natin to. So mabilisan lang to guys para at least baka sakaling simple lang pala yung sira ng washing nyo, magkaroon kayo na idea na i-DIY nyo yung washing nyo. So ito yan guys, yan bago yan kumpara dito sa ito guys, kumpara sa luma. Yan ang luma nya. So ito fresh talaga yung board nya. Yan o, bagong bago yan. So ito, duda ko baka okay to. Pero i-try muna natin tong i-troubleshoot. Ito yung galing guys sa saksakan nito. So dito muna tayo magte-test. Dito. Ano muna natin to, i-troubleshoot kung ano ba talaga yung problema nito. So kukuha muna tayo ng ano guys, tester. So ito ilagay natin sa 250. Yan, 250 guys. Tapos ilagay natin dito yung, so ingat lang kayo guys na hindi dumikit. So mas maganda siguro kung dito sa kabila yung isa para magkalayo. Wait lang kung may connection. Masira pa yung ano, masira to guys kahapon nung nag-repair ako. Yan, try natin to. Ito yung kailangan tutusok sa bakal.
So yun guys, titingnan natin kung mayroong 220 volts guys na lalabas dito. Nakasit tayo sa 250 AC. Then kailangan pumalo sa dito sa 250 or 220 dito sa gitna. So isasaksak ko na guys. Ito yung pinaka supply niya. Oh. Ayan guys, napapansin nyo, kaya hindi siya nabubuhay kasi 100 volts lang. May supply naman siya pero 100 volts lang. So ititrace natin yan kung baka may loose connection dyan or mababa yung ano niya, yung voltahe, or may putol na wire or fuse. Titest natin yan. So bubunutin ko muna to guys. Yan. Tapos itong saksakan na to, isit. Sorry. Ito guys yung ginagawa ko, paulit-ulit lang naman to, kaya lang iba-iba din yung problema ng washing. So itatry ko muna tong iset dito sa range na sa ohms resistance guys, continuity. Yan, check natin to kung may supply talaga. Check natin. Yan, meron. So dito try natin. So kabila, itong kabila, try natin sa kabila. So lipat tayo sa kabila guys. Yan guys, oh, tingnan mo wala. So ibig sabihin guys, isang supply lang yung gumagana, nasa 110 lang, yung kalahati lang, kasi yung isang linya may problema yan, oh, wala siyang wala siyang contact, oh. Yan. So malamang guys, ang sira nito is sa fuse. Hanapin natin to. Ito brown wire. Yan. Ito yung brown wire. Ito yung walang ito yung walang supply. Hanapin natin dun sa likod. Uy, daming ipis. Daming ipis guys, surprise. Baka kinain yung nito. Malaking butas. So ito guys, ito, dito tayo sa likod. Bubuksan natin to ngayon dito. Ayan. So ito guys, nakabunot siya. Hindi po pwedeng galawin nyo na hindi nakabunot. So ayan. Ang brown wire, yun yung hahanapin mo kung anong connection yan. So ito, makikita natin guys, yung brown wire na yan, ito, sa fuse. Sa fuse sa pumunta. Yan ito. So malamang guys, ito yung sira. O yan guys, o yan o, sunog. Yan o. Kahit hindi na natin ititest yan, yan o, sunog talaga siya. So meron ako dong extra nito na fuse. Baka may magtanong pa, itatry natin guys. May sign naman talaga na sunog, pero gusto ko pa rin makita nyo na dadaan natin sa tinitest talaga natin. So testing muna kami ayan. And then ititest natin to guys. Ayun guys, wala. Yan. Kaya yun yung dahilan bakit ayaw niya magana. Kasi akala talaga namin board ang sira. Kasi kadalasan naman talaga ng sira nito lagi sa board. Madalang na sa fuse. So ito guys, nakita natin na sabog yung fuse. Yan, sunog. So kuha muna tayo dito ng fuse. So mayroon ako nakuha fuse guys. Ito siya. Yan. Tapos ito naman yung sunog. Yan. Napakasimple lang yan guys na sira, pero malaking epekto dyan sa washing nyo na ayaw talaga mabuhay. So pwede nyo yan guys DIY. Bago kayo pumunta sa technician na magpagawa, malay nyo baka fuse lang. Tingnan nyo yung fuse, baka open.
So pakita ko sa inyo guys yung function niya. Ito hindi gumagalaw to. Yan, ito naman gumagalaw dapat. Nagmo-move yan. Yan. So yan guys, ay babalik ko na. Nakabit na natin to. Yan, okay na guys. Tapos, kung wala naman kayo yung makukuha ang fuse na ganito, pwede nyo dito i-jump dito. Kahit lagyan nyo ng 3 hibla ng wire, ipulupot nyo lang kabilaan para mag-continuous yung ano. Huwag nyo tong tanggalin, huwag nyo to i-direct. Kasi, pagka nagka-problema yung washing nyo, pagka nagkaroon ulit ng trouble or may nag-short circuit sa saksakan nyo, ito ang magpo-protect dito sa board nyo, papunta doon kasi sisirain nyo yung board nyo pag wala to. So kailangan mayroon talagang fuse. So ito guys, bago natin i-testing, ipa-power on, i-ano muna natin yung saksakan kung may short circuit. Baka mamaya kasi may dumikit dyan na wire sa loob o may open, at least sigurado ka na hindi uli sasabog yung fuse mo. Yan, check natin to. Yan siya. Yan, wala siya guys, wala. Okay naman. Tapos saka natin guys power on. Ito guys, kanina yung pinakita ko sa inyo kanina is yung wire. So ito guys, yan. Titest natin. Ito yung blue kanina, gumagana to. Titest natin uli. Ayan, gumagana siya. Ayan. So lilipat tayo sa brown. Kanina walang supply yon, yung brown. So lilipat tayo dito, then dito. Ayan, nagkaroon na siya. So ibig sabihin guys, okay na. So kahit di nyo na kailangan mag voltage reading kasi okay naman na siya, may continuity na kabilaan. So ibig sabihin mag-on na yan. So yan siya. So ititest ko muna to guys bago natin i-fix para malaman natin kung okay na siya. So kahit hawakan nyo lang dito kasi may plastic naman yan. Yan, naka-sealed naman siya, naka-wirings naman. Yan. Then isasaksa ko para mag-power on tayo. Ayan siya guys, okay na siya. So yung lumang board guys, ibabalik ko dito kasi yung sira pala is fuse, okay pala yung board niya. So ibabalik natin yung luma. So ito tatanggalin natin to guys, tong pinalit natin. Kasi pag sakali na nakabili na kayo, pero bago kayo bumili, titest nyo muna kung talagang yung sira board talaga. So ito siya. Ang tatak nitong washing na to guys, sa Fuji Densho 7.5 kJ. So ito yung luma. Ito yung luma guys, yan. Ititest natin to. Pero bago din tayo ulit magsimula ng pagsasaksak, ititest ko muna to. Mamaya baka dito ang may problema, baka may short circuit. So ititest ko muna to ulit, baka may ano dyan, may short circuit din na nangyayari dyan, para maka-sure tayo na okay yung gagawin natin pagpalit ng board. Na ito mayo.
check natin. Okay. So, ang pag-check nito guys, ito yung line 1, line 2. So, kahit saan lang naman, line 1, line 2, line 1, line 2, ganun. Kabaliktaran lang yan. So, i-test natin to baka mamaya, pag gumanon, pag pumalo, ibig sabihin, hindi na natin tutuloy ito kabit kasi short circuit siya. Pero pag wala, so ibabalik natin to. So guys, wala naman problema. May move siya, konti, pero hindi naman ibig sabihin na grounded kasi may coil kasi to. Itong ano niya, connection, transformer. Papunta kasi ito sa transformer siya dito. Ayan. Ayan. So ibig sabihin, okay to. So i-try natin itong ipalit guys. Para makasigurado tayo na gumagana yung washing. Kung masisindi natin to, mag-open. So akala ng may-ari major yung sira. So simple lang pala yung sira guys. Bali niya agad to. Pinagawa niya agad. So tayo na ang gagawa. Yan. So tika lang. Tanggalin natin to. So ito try natin i-start to kung may iba pang problema to. Kaya tatanggalin ko lang to. So ito guys, sasaksak ko na. Then pa-power on natin. Ayan guys, okay siya. Kasi kagabi hindi talaga to nagpa-power. So hindi lang namin guys nakuha na ng video. So ito okay siya. So nagpa-power. Simple lang pala guys yung sira niya. Doon lang sa fuse. So baka maka-encounter kayo ng ganun. So i-try natin tong i-start kung ano bang may reaction ba yung makina. Ayan guys, okay yung makina. Ayan. So ayan mo nga kung mayroong ano, kung may trigger. Meron. So tatry natin guys mag-dryer. Kaso hindi tayo pala makapag-dryer kasi naka-open. So iano muna natin to guys, ipipix na. Diba? A few moments later. Na guys, ititesting na natin kung may iba pang problema itong washing machine na to. So guys, daming ipis. So ayan guys, titry natin. So try natin. So ayan guys, okay pa. Okay naman yung ano niya. Then i-try natin guys mag-dryer. So balik tayo guys. Dryer natin. Let's start. Ayan guys, gumana na yung dryer. So okay na guys. Maraming salamat sa panonood. Sa mga solid supporters ko dyan, maraming salamat.
So, see you next video guys. Bye-bye!